Isang nakakagulat na balita umabot sa mga mamamayan matapos maglabas ng pahayag ang International Criminal Court o ICC na pinapauwi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang isama sa mga imbestigasyon kaugnay ng war on drugs. Ayon sa mga ulat, inatasan ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga imbestigasyon at magpadala ng mga dokumento na may kinalaman sa mga aligasyong krimen laban sa sangkatauhan. Habang ito isang seryosong hakbang mula sa ICC, maraming nagtataka kung anong magiging reaksyon ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Dahil sa payag ng ICC, nagsimula ng mag-umpisa ang mga haka-haka at usap-usapan tungkol sa plano ni Kuting. Ayon sa ilang eksperto, maaaring maglunsad sa hitbangag ng mga hakbang upang ipagtanggol ang pangalan ng kanyang pamilya at ng kanyang predecessor na si Duterte na may malalim na koneksyon sa isyung ito. Ang ilang sektor ay nag-aalala na ang hakbang na ito ay magbukas ng isang masalimuot na politika sa bansa at maaaring pang magdulot ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas at ng mga bansang kasapi ng ICC. Habang patuloy ang mga katanungan tungkol sa kung anong hakbang ang susunod na gagawin ng administrasyong bangag, ang mga mamamayan ay nakatingin at naghihintay ng magiging aksyon ng gobyerno. Ang isyong ito ay may potensyal na magdulot ng malawakang political chaos, lalo na kung hindi magiging maingat ang mga lider ng bansa sa kanilang mga desisyon. Kung magpapatuloy ang mga hakbang ng ICC laban kay Duterte at hindi magbibigay ang administrasyon ng kooperasyon, maaaring magsimula ng isang masalalim na intensyon sa politika at sa international na komunidad. At yan nga ang balita ng ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng basa. Magandang hapon po sa lahat. Alam nyo, tunay pala ang chismis dito sa Davao. Marami palang magaganda. Pampagana naman. Pwede ba makapag-request sa inyo? Pampagana. Isang matinding sigawan. Duterte! 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 Isa naman Kibuloy na ba? Kibuloy. Okay ba? Pampagana lang. Kibuloy! 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 Alam nyo po, nakahagana po, nakakamiss na isinisigaw natin yung Duterte. Kamakailan lang po, kinidnap po ang ating Pangulo. Alam ko, marami sa inyo ang nag-iiyakan. Sa katunayan, kanina nung kinakanta natin yung lupang hinirang, ang sabi ko sa sarili ko, merong pa bang kalayaan ang mga Pilipino? Bakit natin pinamigay ang isang Pilipino sa mga puti? Gumagana naman ang hustisya ng Pilipinas. Tama po ba o tamang-tama? Kung si Tatay Digong ay ipinagtatanggol ang mga Pilipino sa ibang bansa, ngayon naman ang Pilipino ibinebenta sa mga puti. At nakakalungkot po yun. Nung kami po ay, ang mga kasamahan ko nasa Villamor, kami po ay nanunood, nandun kami sa SMNI, pinapanood namin yung nangyayari. Sabi ko, ano nang nangyayari sa Pilipinas? Kayo po ba ay gusto nyong mapauwi si Tatay Digong? Lakasan pa natin. Gusto nyo bang mapauwi si Tatay Digong? Dapat straight PDP tayo. Yung mga senators na supporters ni Tatay Digong, iboto natin. At hindi lang yan, pati yung mga party list na supporters ni Tatay Digong, iboto natin.
Huwag na tayo maglalagay na congressman na sipsip sa mga buhaya. Gusto nyo bang ma-impeach si BP Sara? Gusto o hindi? Suportahan po natin lahat ng PDP. Alam nyo, may tanong ako sa inyo. Sagutin po natin ng meron o wala. May mga nagsasabong ba rito? Ako hindi rin. Meron o wala? Sagutin natin na meron o wala. Doon ba sa PDP meron bahid ng droga? May bahid ba ng bangag? May bahid ba ng kidnapper? May bahid ba ng child abuser? May bahid ng korupsyon? Alam niyo po, kami po sa Maynila, sa katunayan, naiinggit kami sa inyo dito sa Davao. Dahil napaka-peaceful, napakalinis, ang ganda ng ginawa ni Tatay Digong. Kung si Tatay Digong nilinis ang Davao, inayos ang Davao, si Pastor Kibuloy inayos ang sirang buhay at sirang puso. Doon na tayo sa may resibo. Boboto pa ba tayo ng lumang senador wala namang nagawa? Anong nagawa nila? Meron ba silang nagawa? Meron! Meron! Ano nagawa? Teka, bababa ako. Anong nagawa nila? Ano daw, droga? Hindi. Hindi, baka mali ang rinig ko, ha? Baka mali ang rinig. Anong nagawa nila? Iba-iba eh. Wala. O dito sa likod, anong nagawa nila? Anong bakla? Amang buraot, may narinig ako, ang lakas ng ano. Ayun, si ate, anong nagawa nila? Kurakot! Magtatanong tayo, ha? Okay. Sige, pipili tayo. Anong nagawa nila? Wala. Anong nagawa nila? Nagnakaw! Nagnakaw. Anong nagawa nila? Wala! Matindi talaga. Matindi itong anong... Ano? Ulit, hindi na rin... Ang gawa ni President Duterte na tama, ginawa nilang mali. Yun, yung ginawa ni Tatay Digong na tama, ginawa nilang mali. Alam mo, meron tayong nababalitaan ngayon. Ito secret lang. Huwag niyo ipagkakalat, ha? Intel po ito, Intel. Ang sabi nila, nung source ko, yung pumatay daw kay Lapu-Lapu, si Tatay Digong. Lahat na lang. Kilala niyo si Jose Rizal? Si Tatay Digong daw pumatay. Oo, balita natin, secret lang, wag niyo ipagkalat. Kasi yun ang lahat na lang ibibintang. Di ba? Narinig niyo yung hearing? Lahat nagbibintang daw, puro bangag. Narinig niyo yung hearing? Lahat nung sinabi nila, binabawi. Laban bawi pala ito, mga ito. Anong mangyayari sa atin
Ito lang pala, ha? Ako, I really hope na lahat po ng mga PDP senators will take the drug test. Kasi bakit tayo matatakot sa drug test kung hindi tayo guilty? Di ba? Kahit kami banateros, araw-araw pwede kami magpa-drug test. Kahit yung ibang kong kasama makakalbo, may buhok pa rin yan. Pwede pa rin i-drug test yan. Hindi takot. Kaya nga ang hamon ni Tatay Digong, sabay sila magpa-drug test sa harap dyan sa Luneta. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggap. Kaya ayun, ginawang probinsya ang Netherlands. Sana po makaasa kami sa inyo na ang suporta natin. Higit sa lahat kay Pastor Kibuloy dahil kung susundan natin yung sinabi ni Senator Bongo, alam natin si Senator Bongo ay malapit kay Tatay Digong. Pero ang sabi ni Senator Bongo, wala nang lalapit kay Tatay Digong kung hindi si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy kaya nakakulong, hindi iniwan si Tatay Digong. Dahil alam nila, hindi nila kayang takutin si Pastor Kibuloy. Takutan po ang nangyayari ngayon. Alam nyo, nung sinugod ng 5,000 katao ang KOJC, we were there for 16 days. Ang buong Pilipinas, ang buong mundo, nanood doon sa pagkakasugod sa KOJC compound. At maraming nagsasabi, totoo ba ito? Ngayong nangyari kay Tatay Digong, napatunayan natin na grabe ang pang-aabuso ng gobyernong ito. Ako'y nagtataka. Kayo ba hindi nagtataka? Dahil meron talagang grupo mahilig gumawa ng kabalbalan sa airport. Dati naman pinatay si Ninoy Aquino sa airport. Ngayon naman, kinidnap si Tatay Digong. Parang iisang grupo ang nagtrabaho. Iisang linyada, iisang gawain, iisang estilo. Tama ba o mali? Ako po'y nagtatanong lang, baka pag uwi namin sa airport, sa Netherlands na kami dalhin. Ako pala si Banat Bay. Pero ano, seriously, nakakatakot ngayon. Dahil pwede ka nang hulihin ng walang warrant of arrest, palpak na warrant of arrest, at hindi padadaanin sa korte. Yun po ang hihingin natin. Due process. Due process. Again, due process. Pag inalis ang due process, martial yan. Yan ang problema natin. Uulitin na naman ba natin ang madugong martial law? Ilang Pilipino ang mamamatay ulit? Ilang Pilipino ang ikukulong ng walang maayos na warrant of arrest? Alam nyo,
Kung nagawa yan sa dating presidente na mahal ng mga Pilipino, paano pa sa'yo? Sa akin, sa atin, na ordinaryong Pilipino. Kayang-kaya nilang gawin. Kaya nakakatakot na ngayon eh. Pero dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong tumahimik? Ano ulit sinisigaw doon? Hindi kami takot! Hindi kami takot! Hindi kami takot! Alam nyo, nakailang balik na kami sa Davao at talagang tuwang-tuwa kami dito. Kung mangyayari sa Maynila ang katulad ng Davao, yung ganitong mapayapa, ang laki ng iaangat ng Pilipinas. Tapos, papayag ba kayo? Tinawag kayong Sub-Saharan Africa? Pambira! Mars! Bakit naman tinawag mo Mars? Ginawa mong Africa ang Davao. Pambira. Ang ganda-ganda po ng Davao. Ulitin ko, sana ang iboboto natin ay may resibo. Si Pastor Kibuloy, marami ng katulungan bago kumandidato. Sa katunayan, hindi abusado si Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Pwede siyang humingi ng kahit na anong posisyon kay Tatay Digong nung siya'y presidente. Pero hindi siya pumosisyon. Hindi po kapit tuko si Pastor Kibuloy. Kailangan po natin si Pastor Kibuloy. Kaya siya tumatakbo ngayon. Marami na po siyang natulungan at ang itsura ng Pilipinas ngayon, cancer. Naituturing ko ito sa isang cancer. Kailangan ng matinding pagbabago. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon na ito. Kasi pag pinalagpas natin ang isang katulad ni Pastor Kibuloy, pinalagpas natin ang malaking pagbabagong mangyayari sa bansang Pilipinas. Si Pastor Kibuloy hindi kayang bilhin. Hindi kayang takutin. Alam nyo ba, may secret ako ulit, tawag nyo ipagkakalat. Pwede ko bang sabihin yun? Paki-edit na lang kung hindi. Kasi naibulong sa amin ni Pastor. Pwede ba? Pinababaligtad siya. Bago yung kaso ng SMNI, bago kinasuhan at binulatlat yung matagal nang dismiss na kaso ni Pastor Kibuloy, pinababaligtad siya. Tinanggihan niya. Kibuloy! Ganun po ang gawain ng ibang tao. Pag tinanggihan mo, kaso. Bigyan ko pa kayo ng malaking halimbawa. Inalong ang Banateros. Ito, totoo to.
inalok ang Banateros kami, tirahin namin si BP Sara. Malaki ang alok. Ano sa tingin nyo, tinanggihan namin? Tinanggihan ng Banateros. Alam nyo anong ganti? Alam nyo anong ganti sa Banateros? 7 ang kaso ni Banat Bay. 1 taon, 7 kaso niya. Ganyan po. Pero, matatakot ba tayo? Hindi ko marinig, matatakot ba tayo? Kaya ako, naniniwala ako nung sinabi ni Pastor Kibuloy yun. Kasi, na-experience eh. Na-experience ni Banat Bay. Sa katunayan, 2 sa amin, pinapatawag sa Congress. Si Boss Dada at saka si Banat Bay. Ganun po ang gawain ngayon. Kaya, bakit ko sinasabi ito? Para mamulat tayo sa katotohanan. Ano sa tingin ninyo ang plano nila? Bakit inuubos nila ang oras nila kay Tatay Digong at kay BP Sara? Ano sa tingin ninyo ang plano? Sige nga. Ano sa tingin ninyo? Ano na? Kung susundan ko yung sinabi ni Tatay Digong bago siya kidnapin, ang sabi niya, hindi na sila bababa sa pwesto. Kaya inaalis nila yung pinakamalaking threat sa politika, ang Duterte. Again, babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Ang pangontra natin dito ay dapat straight PDP. Alam nyo, pag nahawakan at maraming nakaupo na senator na PDP, even mga congressman na PDP, supporters ni Tatay Digong ngayong 2025, palagay ko, magbabago ang trajectory ng Pilipinas. Magsisimulang magbaliktaran ng tao. Magbabaliktaran ng mga politiko dahil lalakas ang PDP. Kaya this election is very, very, very important. Dahil ang tingin ng mga politiko sa ating mga botante ay ginto. After the election, ang tingin ng mga botante sa atin ay basura. Lalong-lalo na yung mga matatagal ng politiko na hindi naman inayos. Alam nyo,
Sabi ko nga, ang resibo sa Davao nagawa na ni Tatay Digong. Ako po ay isang Ilocano. Pero Duterte ako. Wala naman nangyari dun eh. Ayusin nila yung lugar nila na parang Davao, maniniwala tayo. Tama po ba? So wag na tayo magpapauto. Huling tanong na po ito, huling tanong. Sino dito ang mga nabudol? Taas ang kamay. Ayan kasi. Hindi kayo nakinig kay Tatay Digong eh. Ang liwanag nung sinabi niya. May tumitira sa jet plane. Sa yate. Alam niyo po kami Banateros, hindi po ito'y pinagyayabang namin ha. Hindi po kami nabudol. Kasi nakinig kami kay Tatay Digong. Ito ay hindi pagmamalaki, pero ito'y sinasabi namin, pag kami nag-endorso ng kandidato, naaral na namin. Hindi dahil sa apelyido, kung hindi dahil sa resibo. Ibabalik natin si Tatay Digong. Tulong-tulong tayo. Again, ang unang paraan, vote straight PDP. Sa panghuli po, pwede ba nating isigaw, Duterte, Kibuloy. Duterte, Kibuloy. Okay. Duterte. Kibuloy. 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 Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!